Okay na. Okay, so bago tayo magpasimula, tayo muna ay mag-pray, manalangin tayo sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa umagang ito upang hilingin na pagpalain mo yung salita. Salamat po sa magandang araw, salamat po sa magandang panahon, salamat po sa dagdag na buhay, Panginoon, bigay mo sa amin. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo ang impapuwid, ang internet, ang YouTube, ang Facebook. Pagpalain mo lahat ng tagapanood, tagapakinig natin sa pamagitan ng iyong mga salita. Lagyan mo ito ng iyong kapangyarihan at bisa ang iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus, sa aming pong dalangin na may panampalataya. In Jesus' name, Amen. Amen. So sa Roma chapter 4, verse 16 hanggang 24, sunod-sunod na verse po yan. Roma chapter 4, verse 16 hanggang 24, sunod-sunod na verse. Nakamtan ang pangako dahil sa pananampalataya. Sa 16, sabi diyan, kaya nga sa pananampalataya nababatay ang pangako. Sa pananampalataya daw po nababatay ang pangako ng Diyos. Upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa mga anak ni Abraham, mga lahi ni Abraham. Amen? Yung pangako para sa mga mananampalataya, hindi kasama ang hindi mananampalataya, para lang sa mananampalataya yung pangako ng Diyos. Sa mga anak ni Abraham o sa ibang salin lahi ni Abraham. Hindi lamang sa saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng mananampalataya, yung pangako ng Diyos. Tulad ni Abraham. Si Abraham kasi ang halimbawa dito ng pananampalataya. Amen mo ba? Sapagat siya ay ama nating lahat, ama sa lupa lang, may ama tayo sa langit. Iba yung ama sa langit, iba yung ama sa lupa. Siya ay tinawag din na ama ng pananampalataya sa lupa. Si Abraham. Sapagat siya ay ama nating lahat, gaya na nasulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Yun ang nakasulat sa kasulatan. Ginawa siya ng Diyos na ama ng mga bansa dahil sa kanyang malaking pananampalataya sa Diyos. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos at sa kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nilikha. Amen. Ang pangako daw na ito sa mga mananampalataya may bisa sa harapan ng Diyos. May bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay, lumikha ng mga bagay na hindi pa nilikha, kahit wala ng pag-asang mag-anak si Abraham, nanalig pa rin si Abraham na siya maging ama ng maraming bansa. Kasi ito'y pangako sa kanya. Multiplication. Vision. Napadadamihin siya ng Diyos, nakasindami ng bituin sa langit at buhangin sa lahat. Yun yung pangako ng Diyos sa kanya. Kahit wala ng pag-asa mag-anak, nanalig pa rin si Abraham na siya maging ama ng maraming bansa kasi yun napakinggan niyang pangako ng Diyos sa kanya. Ayon sa sinabi sa kanya ng Diyos, tindami ng bituin ang iyong maging lahi. Sa ibang salin, tindami ng buhangin sa dagat. Tindami ng bituin sa langit at tindami ng buhangin sa dagat. Yung kanyang maging lahi, yun yung pangako ng Diyos sa kanya. Yun yung napakinggan niya sinabi sa kanya ng Diyos. Alam mo ba, natin kahit wala na siyang pag-asa mag-anak, napanatili pa rin niya ang kanyang panampalataya sa Diyos. Kasi alam naman natin kapag ang Diyos ang nangako, totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Amen. Yun yung sinabi sa kanya ng Diyos. Padadamihin siya ng Diyos kasi dami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat.
Hindi nanghina ang kanyang panampalataya kahit ugod-ugod na siya. At matanda na siya, ugod-ugod na. Palibhasa 100 taon na siya noon. At ang kanyang asawang si Sarah ay baog. So dahil napakinggan niya ang pangako ng Diyos, Abraham, padadamihin kita, kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Pinaniwalaan niya yung pangako ng Diyos sa kanya. Amen. Alam din niyo, mula lang sa isa, kay Isaac, ang bisyon ng Panginoon kay Abraham, yung pangitain, ibig sabihin, bisyon, pangitain, hindi pa man nangyayari, nakikita na ito ng Diyos. Dadami siya, nakakasindami ng bituin sa langit, buhangin sa dagat. Nagsimula lang kay Isaac, isang tao. Amen. Yan ang bisyon ng Panginoon sa kanya. Yun yung pangitain ng Panginoon kay Abraham. Mula lang sa isang tao, kay Isaac, padadamihin siya ng Diyos. Ang sabi diyan, hindi nanghina ang kanyang panampalataya. Kahit ugod-ugod na siya, palibhasa 100 taon na siya noon, at ang kanyang asawa, si Sarah, ay baog. Siguro kung ganito kalaki ang ating panampalataya, matutupad din ng Diyos sa atin yung pangako niya. Amen. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang panampalataya. At nagpuri pa sa Diyos. Nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Alam natin na ang pangako, hindi lang sa Kanya, kundi sa lahat ng mananampalataya. Yung pagpapala ng Diyos, hindi lang para sa Kanya, kundi sa lahat ng mananampalataya. Yun yung unang pangako ng Diyos kay Abraham. Multiplication. Pagdami ng kanyang anak at apo at henerasyon. Nakasindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Kaya dahil sa kanyang panampalataya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil sa kanyang panampalataya, itinuring siya ng Diyos na matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay naisulat ni lamang para sa kanya. Sa 24, kundi para din naman sa atin. Amen. Hindi lang yung para sa kanya, kundi para din naman sa atin. Itinuring din tayong matuwid dahil sa mapalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Kaya yung pangitain na yon, yung bisyo na yon kay Abraham, hindi lang yung para sa kanya, kundi sa lahat ng mananampalataya. Sa lahat ng mananampalataya. Yung pangako na yon. Pero ginagawa yan. Kinikilos yan para mangyari yung bisyon. Amin ba? Ginagawa, kinikilos. Kailangan tayo kumilos para mangyari din sa atin ang bisyon ng Panginoon. Yung multiplication. Kaya nga tayo may evangelism, lagi, Martes, Huwebes, Langkiwa, Timbaw, at sa iba pang mga lugar. Yung ating bisyon, buong mundo. Kaya nagpipray tayo ng malawak na transportation. Magpray tayo ng malawak na resources. Amen. Kasi ang bisyon na ito ay patungkol sa kaligtasan din ng mga tao. Patungkol dito sa buhay na walang hanggan. Hindi pwede na tayo lang ang maligtas. Hindi pwede na tayo lang ang magkamit ng buhay na walang hanggan. Amin mo ba? Ang layunin ng bisyon na ito
ay maabot ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Yun yung ating desire. Yun yung ating pangarap. Yun yung desire ng Panginoon para sa ating mga manampalataya. Kasi ang pangako para sa mga mananampalataya. Hindi para sa hindi manampalataya. Amen. Yan yung pangako. Kaya ang pangako nababatay sa pananampalataya. Yung pangako ng Diyos na pagpapala para sa mga mananampalataya. Para sa atin, amen. At dito sa 1 Thessalonians, chapter 2, verse 1, chapter 1, verse 2, verse 7. Unang Thessalonica. Chapter 1, verse 2 hanggang verse 7. Sunod-sunod na verse po yan. Ang sulat ni Pablo at Silas at Timoteo. Tatlo ang nagtulong-tulong dito para isulat tong kasaysayan ng panampalataya sa taga-Thessalonica. Si Pablo, si Silas, at saka si Timoteo. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming dalangin. Yung mga taga-Thessalonica yung tinutukoy dito. Nakasama sa dalangin. Inaalala namin sa harap ng Diyos, ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong panampalataya. Yung gawa at yung panampalataya. Yung gawa at yung panampalataya mahalaga. Yung pananampalataya nila ay kasama yung gawa. Amen. Dahil sa inyong pananampalataya, na pinag-usapan naman dito yung pananampalataya, ang inyong pagpapagal, ang inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis. Dahil sa inyong pag-asa sa Panginoon Jesucristo, mga kapatid, nalalaman namin na kayo pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo. Hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng maraming hirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakang mula sa Espiritu Santo, kaya naging huwarang kayo sa mga manampalataya sa Macedonia at Akaya. Pansinin po bakit nakilala yung mga taga-Thessalonica? Dahil sa panampalataya. Doon sila nakilala. Sa kanilang pagpapagal, sa kanilang pag-ibig at pagtitiis, sa kanilang pag-asa sa Panginoon Jesucristo, doon sila nakilala. Sa Macedonia at Akaya. Una yung panampalataya, doon sila nakilala. Na kahit mayroong mga pag-uusig, pagtitiis sa pinagdaan, na maintain nila yung kanilang panampalataya. Napanatili nila yung kanilang panampalataya sa kabila ng maraming distraction. Pagtitiis, pag-uusig. Yung iba, pag nakaranas ng pag-uusig, nakaranas ng pagtitiis, tumatakbo. Paano ba natin mapanatili ang ating panampalataya sa kabila ng maraming mga pagsubok at pagtitiis? Amen? Katulad lang mga taga-Thessalonica, napanatili nila yung kanilang panampalataya, kaya doon sila nakilala sa Macedonia at Akaya. Kaya naging huwara kayo sa mga manampalataya sa Macedonia at Akaya. Naging huwara, naging halimbawa.
Doon sila nakilala sa Macedonia at Achaia dahil sa kanilang panampalataya, dahil sa kanilang mga sakripisyo. Amen. Kahit may mga pagtiis, may mga pagsubok na pinagdaan, napanatili nila yung kanilang panampalataya. Alam mo yung panampalataya ito? Sabi nga sa Hebreo, chapter 12, verse 2, ito natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmula ng ating panampalataya. Si Kristo ang author ng panampalataya. Siya yung pasimula ng panampalataya, si Kristo Jesus. Hebreo, chapter 12, verse 2. Amen. Napakahalaga ng panampalataya kasi nakamtan ang pangako dahil sa panampalataya. Amen. Amen mo ba? Kapag wala kang panampalataya, hindi mo makamtan yung pangako ng Diyos. Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, pangako ng Diyos yan. Hindi lang multiplication ang pangako ng Diyos. Hindi lang padamihin yung kanyang anak at apo, kasindami ng bituin, sa langit, buhangin sa langit, kundi maging yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, pangako ng Diyos yan sa mga manampalataya. Paano ba natin mapanatili ang ating panampalataya? Paano ba natin mapanatili ang ating pagsunod sa Panginoon? Paano ba natin mapanatili ang ating paglilingkod sa Diyos? Mahalaga na mapanatili natin lahat yan. Amen. Kaya katulad ng mga taga-Tesalonika na bantog ang kanilang panampalataya sa mga Macedonia at Achaia. At ito'y nag-impluensya mula kay Kristo, papunta kay Abraham, papunta kay Pablo, kay Silas, kay Timoteo, papunta sa mga taga-Tesalonika. Ito yung pamana na hindi mananakaw, yung panampalataya. Amen. Ito yung pamana na hindi mananakaw, yung pananampalataya. Ito yung susi para makamtan ng tao yung pangako ng Diyos. Una, yung kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Yung buhay na walang hanggan. Yung pangako ng Diyos. Amen. Yung pangako na yan, kay Abraham, ay nangyari maging sa panahon natin ngayon. Sabi nga sa Galatia 3:29, kung babasahin nyo, at kung kayo kay Kristo, mga anak kayo ni Abraham at tagapagmana kayo ng pangako ng Diyos. Ikinabit ng Diyos si Abraham kay Kristo. Kung kayo kay Kristo, mga anak kayo ni Abraham at tagapagmana kayo ng mga pangako ng Diyos. Ano ba pangako ng Diyos? Inisa-isa ko na. Multiplication, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen. Maraming pangako ang Diyos kay Abraham. Kahit na dito sa Pangalawang Korinto 8, verse 7. Pangalawang Korinto 8, verse 7. Naging mayaman yung mga taga-Macedonia, itong panampalatayang ito, nakopya din doon sa, namana doon sa taga-Tesalonika. Naging mayaman kayo sa lahat ng bagay. Masagana, mayaman. Pangalawang Korinto 8:7. Naging masagana kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, mayaman sa lahat ng bagay. Sa panampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din yung maging masagana rin kayo sa pagkawang-gawang ito. Alam natin na yung Macedonia at Achaia naging number 1 pagdating sa pagkawang-gawa, sa pagtulong. Sa pagkawang-gawa, sa pagtulong. Na doon sila nakilala. Nakilala rin sila sa panampalataya, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa kaalaman, sa kasipagan, sa pag-ibig sa mga apostol. Doon sila nakilala. Doon sila naging mayaman.
Doon sila naging masagana. Kaya sa Biblia, pag binabasa mo ang bawat iglesia, mayroong karakter, mayroong ugali, mayroong kuripot, mayroong mapagbigay, mayroong galante na simbahan, mayroong masagana sa pananampalataya, masagana sa pagpapahayag, masagana sa kaalaman, sa kasipagan, sa pag-ibig. Amen. Pag binabasa mo ang bawat iglesia, mayroong karakter ang bawat simbahan o bawat iglesia. Pag sinabing iglesia, simbahan, isa lang yun. Kapulungan. Simbahan, iglesia, kapulungan, isa lang yun. Mayroong karakter. Tayo, mayroon din tayong karakter, di ba ba? Kung ano yung buhay natin ngayon, doon tayo makikilala. Kaya pag may mga problema, di ba, nag-ambag-ambag tayo. Pag may namatayan, nag-ambag-ambag tayo. Yun yung karakter natin. Nagkaisa, magkasama, magkatuwang. Amin po ba? Eh, papractice natin, doon tayo makikilala. Yung pagkakaisa natin, yung magkasama tayo, magkatuwang tayo, yun yung practice natin. Amen. Amen po ba? Kaya yun yung sabihin nyo sa mga kapatid. Kapag mayroong mga nangailangan, nandoon yung suporta. Amen. Kasi yun yung kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia. Amen. Tayo may pagkakilanlan din. At yung ugali na yan, dapat nalalaman din niya ng mga tao. Amen. Tayo yung simbahan na nagkakaisa, tayo yung simbahan na magkasama, magkatuwang. Amen. Ipapractice natin yon. I-exercise natin yon. Huwag tayo yung sabihin natin, kumain ka nga. Hindi mo naman binibigyan ng pagkain. Basta mo lang sinabing, kumain ka nga. Hindi mo naman binibigyan ng pagkain. Magbihis ka nga, hindi mo naman binibigyan ng damit. Ano mangyari doon? Wala. Amin ba ba? Merong ganon, kumain ka nga, hindi mo naman binibigyan ng pagkain. Ano mangyari doon? Wala. Magbihis ka nga, hindi mo naman binibigyan ng damit. Wala rin mangyari sa sinabi mo. Amen. Dapat pag sinabi mo kumain, bigyan mo ng pagkain. Sinabi mong magbihis ka, bigyan mo ng damit. Amen. Dapat nakikita sa gawa. Magkasama dapat ang pananampalataya at saka yung gawa natin para pagpalain tayo ng ating Diyos. Amen pa ba? Amen. Kasi yun yung kalooban ng Diyos para sa kanyang iglesia. Amen. Napakaganda pa ugali ng taga-Thessalonica na na-impluwensya nila sa pananampalataya yung Macedonia at Achaia. At saka yung Macedonia at Achaia naman, nakita rin sa buhay nila. Nakita rin sa buhay nila. Yung na-adapt nila sa taga-Thessalonica, nakita rin sa buhay nila. Yung naging mayaman sila sa pananampalataya. Pagpapahayag, kaalaman, kasipagan at pag-ibig. Sa pagkawang gawa, sila yung naging number 1 na simbahan. Pag binabasa mo, sila yung may magandang basbas mula sa Diyos. Sabi nga, yung nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kakaunti. Nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. Ang bawat isa dapat magbigay ayon sa pasya ng puso. Turuan natin yung ating pamilya na magbigay ayon bawat individual, bawat isa. Kasi yun din yung buhay namin. Iba yun sa akin, iba kay nanay, sa iba sa anak namin. Hindi kapag nagbigay si tatay, hindi na magbigay si nanay, hindi na magbigay yung mga anak. Hindi ganun. Dapat bawat individual, turuan natin magbigay ayon sa pasya ng puso. Kasi sabi ng Diyos, magawa ko na pasagarain kayo sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, pwede tayong pasagarain ng Panginoon. Kapag nandun yung puso natin, sa pagtulong, sa pagbibigay. Abi ba ang Diyos ang nagbigay ng binhi?
Siya din ang nagbigay ng tinapay na makakain. Amin po ba? Siya ang nagbigay ng binhi para may tatanim tayo. Siya din ang nagbigay ng tinapay para may makakain tayo. Amin po ba? Sino po ba iba nagbibigay? Walang iba kundi ang Diyos. Kahit na nga yung mga hindi manampalataya, ang Diyos pa rin na nagbibigay sa kanila, kaya lang hindi lang nila in-acknowledge. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa tao. Binibigay niya ng buhay ang tao. Binibigay niya ng lakas sa tao. Amen. Kaya lang dahil hindi sila manampalataya, wala silang pagkilala ng ganon sa Diyos. Kung tayong manampalataya, kinikilala natin niya yung buhay natin, bigay ng Diyos, yung lakas natin, bigay ng Panginoon. Amen pa ba? Amen. Nandun yung ating pagkilala sa Panginoon. Kaya yung pangako para sa mga mananampalataya. Kung darating man ang panahon na yung hindi manampalataya, maging manampalataya sila, kasama din sila sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi time po yan. Ngayon, hindi manampalatayan, baka bukas maging manampalatayan na yan. Yung pagkaligtas po ng tao, may kanya-kanyang oras. May kanya-kanyang araw. Amen. Hindi sabay-sabay ang pagkaligtas ng kaluluwa ng tao. Hindi sabay-sabay. Maging tayo man, nung maligtas tayo, hindi natin kasabay ang ating asawa, anak. Amin po ba? Mayroong proseso. Nandun yung prayer. Walang patid na prayer. Panalangin, mayroong pananampalataya. Amen. Kasama lagi ang pananampalataya. Kapag ikaw nag-pray, kasama ang pananampalataya, na yung pinagpipray mo ay maligtas. Amen po ba? Huwag mag-alinlangan. Ideklara mo na ang pinagpipray mo ay maligtas. Yan yung genuine na pananampalataya. Aniwala ka na yung pinagpray mo ay maliligtas sa kapahamakan ng impyerno. Amen. Kaya nga, mahalaga na ang pananampalataya natin na mi-maintain, na panatili. Kasi yung iba, pag may pagsubok, may pagtitis, nawala ang pananampalataya. Tumatakbo, lumalayo sa Panginoon. Naging backslider. Amen. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang tao walang pananampalataya. Amen ba? Hindi rin siya nalulugod doon sa taong tumatalikod sa kanya. Alam niyo ba? May sasabihin ako sa inyo. Alam ba maraming nahulog sa impyerno? Inuna ang pamilya. Tandaan niyo to. Inuna ang pamilya ba't nahulog sa impyerno? Inuna ang trabaho nahulog sa impyerno. Inuna ang pagtulong sa tao na nahulog sa impyerno. Inuna ang salibutan nahulog sa impyerno. Bakit? Nakalimutan kasi nilang may Diyos. Yan yung naging malaking kasalanan doon. Na dapat unahin ang Diyos. Sambahin ang Diyos. Paglingkuran ang Diyos. Yun yung nakalimutan ng tao. Kung bakit maraming inuna ang pamilya, inuna ang trabaho, inuna ang pagtulong, inuna ang salibutan, nahulog sa impyerno. Bakit? Nakalimutan nilang may Diyos na dapat ang Diyos ang unahin sa lahat. Marcos 12, verse 29-30. Amen po ba? Ay, huwag niyong kalimutan yan. Ay, kahit ganun makaganda yung ginagawa niyo, pag hindi ang kalooban ng Diyos, yan po'y kasalanan sa Diyos. Amen po ba? Lagi natin unahin ang ating Panginoon. Dahil yan ang bilin sa atin. Kasi siya ang nagbigay ng buhay, siya ang nagbigay ng lakas natin, siya ang nagbigay ng pamilya natin, siya ang nagbigay ng pagkain natin. Amen po ba? Kaya dapat natin unahin ang Diyos. Amen.
Nagtataka ko, bakit nahulog sa impyerno? Inuna ang pamilya, inuna ang trabaho, inuna ang pagtulong, inuna yung sanlibutan, yung mga gawain sa sanlibutan, inuna. Napahamak ang kaluluwa. Kasi nakalimutan nilang may Diyos. Na siya dapat unahin. Na ang utos sa Diyos dapat sundin. Nakalimutan lang sambahin ng Panginoon, nakalimutan lang paglingkuran ang Diyos. Amin pa ba? Walang panampalataya pa ganun. Titingnan natin ang isang bahagi ng talata o chapter o verse na pangako din ng Diyos kay Abraham. Dito sa Deuteronomy 8, verse 17-18. Lagi na lang binabasa ito. Lagi na lang binabanggit ito. Deuteronomy chapter 8, verse 17, verse 18. Kaya nga, wag ninyong isipin na ang kayamanan niyo, bunga na inyong sariling lakas at kakayanan. Sabalit alalahanin niyo, si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ninuno diyan si Abraham sa Jacob. Yun yung pinakakuha ng Diyos na makamtan ang pangako dahil sa panampalataya. Kapag yumaman ka daw, huwag mong isipin na yung kayamanan mo bunga ng sariling lakas at kakayanan. Huwag kang magmalaki. Sabalit alalahanin yung si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas. Binigyan tayo ng lakas upang yumabang ka. Kasi ang lakas kasi mahalaga, mahalaga sa tao. Kung wala kang lakas, hindi ka makapagtrabaho. Kung wala kang lakas, wala kang magawa. Amin po ba? Paano gagawin mo kung wala kang lakas? Kaya yung lakas, ipagpasalamat natin sa Diyos. Kasi ang lakas, bigay ng Diyos yan. Kaya ka na pagtatrabaho kasi may lakas ka. Ang Diyos ang nagbigay ng lakas upang yumaman. Sabi diyan, ginawa ito ng Diyos bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito nakakamtan din sa pamamagitan ng panampalataya. I-claim natin na yung kayamanan ng Diyos, i-claim natin na yung lakas sa Diyos, physical, spiritual na lakas, yung kakayanan, bigay ng Diyos. At yung pangako ng Diyos, i-claim natin. Huwag mong tignan ang sarili mo. Huwag mong tignan na, paano ako yayaman? Kasi 500 lang kita ko a day. Huwag mong tignan yun. Basta't ang mahalaga, panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Ang Diyos ang nagawa nito, hindi tao, hindi ikaw. Amin mo ba? Kailangan ang panampalataya tulad ng panampalataya ni Abraham. Kahit matanda na, ugod-ugod na, naniwala pa rin siya sa pangako ng Diyos. Amin mo ba? 100 taon na baog pa kasawa. Baog pa. Kaya lang, sinabi sa kanya ng Diyos, padadamihin ko ang lahi mo. Kasi dami ng bituin. Sa langit, buhangit lahat. Mula lang yun sa isa, pati isa lang sa isa. Pinadami ng Panginoon. Yan yung nagagawa ng Diyos. Amin pa ba? Yun yung nagagawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na wala ang tao. Yan yung pangako ng Diyos na hindi magawa ng tao. Huwag mo laging tingnan ang sarili mo. Ang tingnan mo lagi yung gagawin ng Diyos sa'yo. Paano mo mamimintain ang iyong panampalataya? Paano mo mapanatili ang iyong panampalataya sa Diyos? Maniwala ka may Diyos. Amen. Maniwala ka sa pangako ng Diyos. Amen. Marami dyan, pinagpala yung mga anak. At hindi pa sila namatay,
inabot na sila ng pagpapala. Amen ba ba? Kapag maganda ang legacy mo sa mga anak mo, yung pamana mo sa mga anak mo, itinuturo mo sa mga anak mo, mag-aani ka ng maganda. Amen ba ba? Kapag lagi mo itinuturo sa mga anak mo ang pananampalataya, pagsunod sa Panginoon, mag-aani yan ng maganda. Pati ikaw, aanihin mo ang bunga ng iyong pagtuturo, yung legacy, yung pamana. Ibig sabihin ng legacy, pamana. Amen. Tayo yung nagpapamana ng pananampalataya. Mula kay Lord, papunta kay Abraham, papunta kay Pablo, kay Silas, kay Timoteo, papunta sa mga taga-Thessalonica, papunta sa Macedonia at Akaya. Huwag kang maging pabaya. Huwag mong tingnan lang yung pamilya mo. Kahit mahirap silang turuan, lagi mo ulit-ulitin. Amen. Amen mo ba? Kasi para din naman sa kanila yung itinuturo mo. Kahit rebuildi, turuan mo. Pilitin mo na matalim sa kanyang utak, sa kanyang isip, ang salita ng Diyos. Mahalaga, sinabi mo, ang Diyos na ang gagawa noon. Masyado mahalaga, ibinahagi mo ang pananampalataya. Masyado mahalaga, binahagi mo ang salita ng Diyos. Tingnan mo yung mga nangangaral. Minsan may sinasapak, may sinusuntok, may hinahataw. Hindi sila tumitigil. Kasi nga, sikreto nga, hindi lang sinapak, hindi lang hinataw, hindi lang pinalo. Nilagyan ng tinik sa ulo. Pinalo, sinuntok, sinipa, dinuraan. Amin ba ba? At sinabi, hulaan mo kung sino sumuntok sa'yo. Grabe ang pagtitiis ng Panginoon. Amen. Amen ba ba? Kaya mahalaga na napanatili natin yung ating pananampalataya. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga pag-uusig, pagdating ng mga pagtitiis, dapat mapanatili ang ating pananampalataya. Mga distraction. Magtataka ka. Bakit napanatili ng mga taga-Thessalonica yung kanilang pananampalataya sa kabila ng maraming pagtitiis? Salabat ng pagsubok. Amen. Kasi nakapuko sila sa Diyos. Nakapuko sila sa salita ng Diyos, kaya lagi ng Biblia. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng Kautusan. Bulay-bulayan mo yan araw at gabi para matupad mo lahat na nakasulat doon. Sa ganun maging masagana ka at maging matagumpay ng buhay. Kapag lagi mong binabasa yan, maalala mo ang pangako ng Diyos. Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang alam sa Diyos. Kapag hindi ka nagpipray, wala kang alam sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya, i-practice natin lagi nagbabasa ng Biblia. I-practice lagi natin nagpipray. Alam ba kapag wala kang hinihingi sa Diyos, wala rin ibibigay sa iyo ang Diyos. Dapat mayroon kang hinihingi. Ito sa Santiago, chapter 2, verse 18, verse 22. Ang sunod-sunod na verse. Santiago, dapat lahat ng inaaral natin, binabasa natin. Hindi yung salita ng salita. Walang chapter, walang verse na sinasabi. Amen. Dapat mayroong chapter lagi at mayroong verse lagi para nasusundan natin. Huwag yung salita ng salita, wala namang ginagamit na chapter o verse. Dapat mayroong chapter, at saka pag sinabing chapter, malaki, pag verse, maliit. Santiago chapter 2, verse 18, verse 22. Sunod-sunod na verse. Kasi lumaktod lang ako. Ngunit may magsasabi, may pananampalataya ka at gawa ako. Gawaan naman ako. Pinag-usapan dito yung pananampalataya at yung gawa. Ipakita mo naman sa akin kung paano maring magkaroon ng pananampalataya na walang gawa. Kasi mayroong puro lang pananampalataya, walang gawa. Pag manampalataya ka na daw, wala ka nang gagawin, mamatay ka na lang, hintayin mo yung biyaheng langit. Mayroong ganong turo. Pag ikaw manampalataya na, hintayin mo lang mamatay ka at ibabiyahe ka sa langit. Kulang kasi walang gawa.
Amen po ba? At ipakita ko naman sa iyo ang aking panampalataya sa pamagitan ng aking magawa, sabi ni Santiago. Ipakita mo sa akin ang puro panampalataya. Puro panampalataya lang. At ipakita ko naman sa iyo ang aking panampalataya sa pamagitan ng aking magawa, sabi ni Santiago. Sumampalataya ka sa isang Diyos ay isa, di ba? Mabuti. Mabuti naman. Ang mga demonyo naman ay may panampalataya rin at nanginginig pa. Pansin ang demonyo may panampalataya rin. Haniwala rin sa Diyos ang demonyo. Maraming mga anak ang demonyo. Haniwala sa Diyos, ngunit hindi sumusunod. Amin, walang ginagawa. Amin po ba? Hindi sumasamba sa Diyos. Hindi naglilingkod sa Diyos. Walang ginagawa. Puro lang paniwala. Ang demonyo naniwala rin sa Diyos. May panampalataya rin ng demonyo sa Diyos. Kaya lang, hindi siya sumusunod sa Diyos. Hindi siya sumasamba sa Diyos. Hindi siya naglilingkod sa Diyos. Nanginginig pa yun, ha? Mayroon palang ganun. Ang demonyo may panampalataya rin sa Diyos. Naniwala rin sa Diyos. Ang panampalataya at paniniwala isa lang. Naniwala rin sa Diyos ang demonyo. Nanginginig pa. Kaya lang, wala siyang mabuting gawa. Wala siyang pagsamba sa Diyos. Wala siyang paglilingkod sa Diyos. Wala siyang pagsunod sa salita ng Diyos. Amin ba? Ganun ang demonyo. Kaya marami rin mga demonyo. Naniwala lang sa Diyos hanggang paniniwala lang. Tulad ng demonyo. Isa kang hal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang panampalatayang walang kasamang gawa? Para kay Santiago, walang kabuluhan ang panampalatayang walang kasamang gawa. Patay. Kaya lahat tayo, yung ating panampalataya, samahan natin ng gawa. Hindi ba ang ating si Abraham, ang ating amang si Abraham, inalimbawa si Abraham? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang gawa? Ano yung gawa ni Abraham? Nung ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac, gawa yun. Yung kanyang panampalataya may kasamang gawa. Nung sabihin sa kanya ng Diyos, bagamat ipinangako sa kanya si Isaac, nung malaki na si Isaac hiningi ng Diyos, ialay mo siya sa akin, ihandog mo siya sa akin. Sumunod si Abraham kahit mahirap. Yung pinakamahirap siguro itong ganito, ang pagsubok. Yung ganitong klase ng pagsubok ang pinakamahirap. Ipinangako sa kanya si Isaac. Yung mga 12 years na 13, hiningi, ihandog mo siya sa akin. Sunugin mo siya para sa akin. Genesis 22. Mababasa mo yan. Genesis chapter 22. Sumunod si Abraham na may panampalataya. Ito na yung pinakamahirap na pagsubok. Pero kahit mahirap, sumunod si Abraham. Pinatunayan sa pamagitan ng gawa, yung kanyang panampalataya. Amen ba? Amen! Ito na yung pinakamahirap na pagsubok. Tinubok siya ng Diyos, tiningnan ng Diyos kung talagang susunod siya. Alam naman natin na hindi naman natuloy yun kasi nung sasakinan niya, sabi ng oops! Ngayon ko lang nalaman na talagang handa ka sumunod. Yung time na yun, nalaman ng Diyos na talagang handang sumunod si Abraham. Ay hindi natuloy yun. May pinalit doon na tupa. Lalaking tupa na nakasabit yung sungay sa sanga. Yun yung isinunog ni Abraham at tinandog sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakatinding klase ng panampalataya, kakaibang klase ng panampalataya, handang sumunod. Kahit buhay na kanyang anak, ay susundin niya ang Diyos. Amen po ba? Halos siguro, lahat tayo dito walang makagawa noon. Kahit ako siguro, hindi ko magawa yon. Amen. Kaya siya naging ama ng mananampalataya. Kaya ang panampalataya na babatay sa pangako. Yung pinangakuan lang yung mga mananampalataya. Natatanggapin nila yung pangako ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pananampalatayang may kasamang gawa. Pananampalataya na may kasamang pagsunod. Amen po ba? Yan ang halimbawa ni Santiago si Abraham. Nang ihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac.
Dito makita mong magkalakip ang kanyang panampalataya at mga gawa. Makalakip yung panampalataya at gawa. At naging ganap ang kanyang panampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Naging ganap ang kanyang panampalataya dahil sa kanyang gawa. Amen. Pinatunayan niya sa Diyos ang kanyang panampalataya. Tayo, paano ba natin patunayan sa Diyos yung ating panampalataya? Yung ating paglilingkod. Yung ating pagsunod sa salita ng Diyos. Yung ating pagsamba sa Kanya. Kaya maraming tao na hindi tinutugon ang Panginoon sa panalangin kasi nga mayroong kulang. Mayroong kulang. Hindi mo lubos ay tinalaga ang buhay mo sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kung may talaga man, 1/4 lang, hindi talaga buo. Amen. Hindi talaga buong pusong paghandog ng buhay sa Diyos. Hindi talaga buong puso na paglilingkod sa Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Amen. Buong oras. Kaya sabi ko, mayroong napahamak sa impyerno. Inuna ang pamilya. Inuna ang trabaho. Inuna ang pagtulong. Inuna yung salibutan. Nahulog sa impyerno. Bakit? Nakalimutan niya kasing may Diyos na dapat unahin. Paglingkuran, sambahin. Sundin ang salita, sundin ang utos. Nakalimutan niya yon. Amen. Kaya siya napahamak. Kaya aral ito sa atin. Sa lahat ng ginagawa natin, unahin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. Kasi yan yung sabi niya, unahin niyo ako. Dapat lahat ng inuutos sa Diyos, pagsamba, paglilingkod, sinusunod natin. Hindi yung nakatingin ka lang, wala kang ginagawa. Amen. Maraming taong nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig ng pangaral, ayaw sumunod. Hindi natin madaya ang Diyos kasi alam niya ang motibo ng bawat sa atin. Nababasa niya ang laman ng ating puso. Nababasa niya ang laman ng ating isipan. Sa 8 billion tao na sa buong mundo, paano ba mababasa ng Diyos? Tandaan natin yung hininga natin galing sa Diyos. Pumapasok sa atin ang hininga na yan. Galing sa Diyos yan. Amen. Tawagin ba siyang Diyos kung hindi niya alam lahat ng bagay? Alam niya ang iniisip natin? Alam niya ang tibok ng puso natin? Alam niya kung ano nangyayari sa atin? Amen. Amen po ba? Wala tayong maitago sa Diyos. Pati nga kasuan natin, buto natin, kaluluwa natin, espiritu natin, alam ng Diyos eh. Sabi nga ni David, siya ang lumikha ng utak natin. Siya ang lumikha ng buto natin, ugat natin, muscle natin. Lahat, bituka natin, lapay natin, atay natin. Siya ang gumawa nun. Paa natin, kamay natin, ilong natin, mata natin. Siya gumawa nun. Kasi kung hindi niya binabantayan yun, maaaring sana punta yung mata mo. Amen. Nakakalimitan ng mata sa harap, di ba? Kasi kung hindi mo tinitingnan ng Diyos, maaaring sa paa yun napunta. Amen. Payag ka ba ng mata mo sa paa? Payag ka ba ng bibig mo sa paa? Kaya kung hindi minumonitor ng Diyos yun, hindi sana balance yun. Yun ang sabi ng Biblia. Walang bagay sa tao na hindi alam ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya binabantayan ng Panginoon oras, araw ang tao. Tinitingnan niya yung pagkilos at paggalaw ng tao.
mula sa langit, nakatingin siya lagi. Lalo na sa mga manampalataya. Tinitingnan niya lahat ng ating ginagawa, pagkilos. Kaya, nakatakot magsinungaling. Nakatakot gumawa ng kasalanan. Nakatakot na gawin yung gusto natin yung mga gawa ng laman. Yung mga bisyo. Tayo templo ng Holy Spirit. Tahanan tayo ng Diyos. Kaya huwag mong pausukan ang katawan mo. Huwag mong lasingin ang katawan mo. Huwag mong dumihan yung katawan mo. Kasi templo ng Diyos yan. Tahanan ng Diyos yan. Amen. Sabi ng Diyos, pag sinira mo yan, paparusahan ka ng Diyos. Sinira mo yung kanyang katawan. Sinira mo yung templo ng Diyos. Paparusahan ka ng Diyos. Sa impyerno. Ang impyerno walang lagusan. Ang impyerno napakainit. At kapag nandoon ka na nakapunta, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Hindi mo na pwedeng kausapin Diyos na bigyan ka pa ng isang pagkataon. Kasi sa haba pa naman ang buhay mo sa mundo, sa lupa. Kahit saan may pangaral. Sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa empapawid, sa radyo, sa telebisyon, may pangaral. Sa mga mangyan, may pangaral. Sa mga tribo, may pangaral. Hindi ka na makatanggi. Lord, wala akong napakinggan. Amen. Hindi ka na pwede magsinungaling. Sabi mo, wala akong napakinggan, Panginoon. Sabi ng Lord, ang dami kong pinadala sa iyo ng mga aral, hindi mo lang inintindi, hindi mo lang binaliwala mo. Ilang lugar na yung pinagdalaan sa atin ng Panginoon. Mula doon sa De La Paz ako, mula sa kalsada ako nangangaral, yung aming bubong ay ulap. Umuulan, nangangaral ako. Nakailang lipat na to. Bawat pagdadalhan sa atin, may purpose ang Panginoon, may layunin ng Diyos para ipapatid sa lahat ng tao ang salita ng Diyos. Nasa iyo yan. Kung makinig ka, baliwaloin mo. Nasa iyo yan, kung makinig ka, sundin mo. Amen. Ang mahalaga, pakinggan natin ito nawain at sundin. Tayo magbibenepisyo. Amen. Dito sa Lucas chapter 11, verse 9 hanggang verse 10. Lucas chapter 11, verse 9, verse 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, si Jesus Christ nagsabi dito, ang Diyos na nagsalita dito. Humingi kayo at kayo binigyan. Bawat humihingi, binibigyan. Humanap kayo at kayo makatagpo. Kumatok kayo at ang pinto'y pagbubuksan para sa inyo. Kumatok at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang bawat humahanap ay nakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sino ba hanapin mo? Si Lord. Sino ba kakatukin mo si Lord? Kanino ka ba hingi? Sa Diyos. Amin mo ba? Kung wala kang hinihingi, ano ibibigay sa'yo ng Diyos? Ay di wala. Wala ka naman hinihingi. Lahat ng humihingi, binibigyan ng Panginoon. Hindi mo na napapansin yun eh. Yung buhay mo, yung lakas mo, kumakain ka, umiinom ka. Yan yung prosperity ng Panginoon. Sabi nga sa Matthew, chapter 6, verse 33, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, mamuhay sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya lahat na kailangan natin. Pagkain, inumin, para namin financial. Yan yung prosperity ng Panginoon. Amen mo ba? Amen. Hindi na napapansin ng tao yan eh. Dapat ipagpasalamat. Lord, salamat sa pagkain. Salamat sa kakainom ako. Salamat sa kakain ako. Salamat may financial ako.
Kahit na asawa mo pa nagtatrabaho, ay lakas pa rin ng Panginoon yun eh. Amen mo ba? Kaya lahat ng ating lakas, lagi natin pasalamat salamat sa lakas. Hingin natin yung lakas, physical na lakas, spiritual na lakas, yung kasaganaan ng Panginoon. Siguro kung wala tayo kay Lord, baka wala na tayo. Ako kung wala ako kay Lord, baka wala na rin ako. Kung wala akong panampalataya, baka wala na ako. Alam niyo ba yung panampalataya? Doon kumikilos si Lord. Amen. Yung iba nahuli lang talaga. At saka yung buhay ng tao may kanya-kanyang oras. Mapalad tayo kasi hindi pa natin oras. Nasisilayan pa natin ang lahat ng kagandahan ng gawa ng Diyos. Amen ba? Nakikita mo pa yung pamilya mo. Nakikita mo pa yung mga anak mo, asawa mo. Nakikita mo pa yung mga magandang tanawin. Napakaganda yata na lahat ng nilikha ng Diyos. Wala pangit. Amen ba? Di ba napakaganda ng lahat ng nilikha ng Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Napakaganda lang, napakagwapo. Ba't ayaw nyo tingnan? Tingnan nyo! Napakaganda lang ang mga puso. Busilak. Genuine. May pangit ba? Walang pangit. Lahat ng nilikha ng Diyos, magaganda lahat. Magwapo lahat. Kapag mayroon nagsabing pangit ka, duling yun. Totoo naman po yan, walang nilikha ng Diyos na pangit eh. Kasi sabi ng Diyos sa Genesis, lahat ng nilikha ng Diyos, maganda na siyahan siya. Masaya siya, lahat ng likhain niya, lahat ng bagay, masaya ang Diyos. Walang nilikha na hindi siya masaya. Lahat ng nilikha niya, nasiyahan siya. Masaya yung Genesis, chapter 1. Lahat ng nilikha ng Diyos, nagandahan ng Lord, nasiyahan ng Diyos. Amen po ba? Kaya lang may naging, minsan hindi maganda ang mukha, kasi nga, nung pinaglilihi pa lang, tinutsur-tsur na. Kaya paglabas, suffering. Walang kamay, walang paa, walang ilong. Kasi nga, tinutsur-tsur na yun eh. Ayaw ilabas. Kasi nahiya siya, kaya ginagamitan ng kung ano-ano. Kaya paglabas, suffer pa rin. Amin pa ba? Nagkakaproblema ang bata. Pukong salamat Lord sa baby na ito. Lalabas ito na malusog. Amen. Kaya nga, minsan, ikaw din naman magsasuffer. Kung sa tiyan pa lang, pinapatay mo na. Paglabas yan, kulang-kulang isip niyan. Amen mo ba? Ikaw din na magsasuffer noon. Ginusto mo, tapos nahiya ka. Amen. Amen po ba? Hindi mo maalala sa tatay at si nanay? Amen po ba? Kaya, ang pangako, nababatay sa panampalataya.
Kapag may pananampalataya ka, matutupad sa iyo ang pangako ng Diyos. Multiplication man yan, pagdami man yan ng lahi natin, financial man yan, spiritual man yan, yung kaligtasan ng kaluluwa natin, pangako ng Diyos yan, yung buhay na wala hanggan, pangako ng Diyos yan, yung kasaganaan, pangako ng Diyos yan. Marami kang mababasa sa Biblia na mayroong pangako ang Diyos sa kasaganaan. Nasa iyo yan kung paniwalaan mo, hindi. Basta tinuro ko yung totoo, tinuro ko yung salita ng Diyos. Sabi na iba, paano kung hindi mangyari? Sa iyo hindi mangyari yun. Talagang hindi ka naniwala. O sa akin naniwala, mangyari yun. Amen. Sa mga naniniwala sa salita ng Diyos, mangyayari yun. Dahil hindi naman tao ang nagsalita, kundi ang Diyos. Hindi naman tao ang nangako, kundi ang Diyos. Ang isip ng tao, ang mata ng tao may hangganan. Makitid. Pero kung maging katulad ni Abraham yung ating panampalataya, kahit 100 taon na ugod-ugod na asawa baog pa, aniwala pa rin siya, natutupa rin ng Diyos yung pangako sa kanya. At nangyari nga. Dahil hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Minsan pag napapagod na tayo, minsan pag salabat tayong problema, parang nakalimutan natin yung pangako ng Diyos. Dapat kahit may problema, kahit may pagsubok, namimintin pa rin yung ating panampalataya. Basahin mo ng basahin ang salita ng Diyos. Manalangin ka na manalangin sa Diyos. Manalangin ka ng 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Amen. At malaman mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Minsan hindi ka maniwala kasi hindi mo nasubok. Subukan mo. Manalangin ka ng 3 oras, 4 na oras, 5 oras. Yung pag-pray mo na walang distraction. Ikaw naman ang alam kung anong oras yun eh. Ibibigay mo sa Diyos yung oras mo. Pag-araw, maraming parot pa rito. E di gawin mo sa gabi. Amen. Yan yung susi para makamit ang pangako ng Diyos. Yung panampalataya at walang patid na panalangin. Kaya minsan hindi tayo natutugunan pa kasi napapansin natin, parang may kulang yata. Kasi pagkatapos mo kumain, tulog ka ng tulog. Walang prayer. Puro lang tao, iniintindi mo, hindi mo naintindi ang Diyos. Puro obligasyon sa tao. Yung obligasyon mo sa Diyos, hindi mo iniintindi. Amen. Hebreo chapter 11, verse 1, verse 2. Hebreo chapter 11, verse 1, verse 2. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan. Yan ang sabi ng Diyos. At panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Naninindigan tayo ng Diyos hindi nakikita. Espiritu. Hindi siya Diyos-Diyusan.
Hindi siya bato. Kaya nabanggit ka lang ng badalan mo. Yung bato na tinutukoy doon, yung pundasyon. Ang tinutukoy ko ba ng bato, huwag kang maging bato kasi ang bato walang isip. Mag-pray ka. Humingi ka para bibigyan ka ng Diyos. Huwag kang maging bato. Kasi ang bato hindi marunong manalangin. Ang bato matigas. Yung bato na tinutukoy niya doon, sabi niya kaya, pundasyon yun. Yung tinutukoy ko na huwag kang maging bato. Kasi ang bato hindi marunong mag-pray. Hindi marunong humingi sa Diyos. Bato kasi. Huwag maging bato ang puso mo. Amen. Humingi ka sa Diyos at bibigyan ka ng Diyos. Kasi kung wala kang hinihingi sa Diyos, ba't ka naman bibigyan ng Diyos? Wala ka namang hinihingi. Yung mga humingi lamang yung binibigyan ng Diyos. Amen po ba? Ako nga, mayroon akong 18 years na hinihingi sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa binibigay. Pero hindi ko tinitigilan. Si Abraham nga, 25 years. Si Caleb nga, 25 years. Amen. Saglit lang yun, 25 years na yun. Alam ng Diyos ang edad natin. Minsan nga, paghingi, binibigay na agad ni Lord. Kaya minsan ang problema naman sa tao, mahina. Yung pundasyon na para sa mahina. Kaya pag binigay, sabay takbo. Pinukusan yung pagpapala at tinalikuran si Lord, nagbigay ng pagpapala. Amen. Yan ang naiugali ng tao. Pero hindi naman lahat. Ang pananampalatay, katiyakan o kasiguraduhan na mangyari ang iyong inaasahan. Ano ba inaasahan sa Diyos? Yung mga pangako ng Diyos yung inaasahan natin. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon. Dahil sa kanilang pananampalataya, nalugod ang Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Maging sa panahon natin ngayon, nalulugod ang Diyos sa taong may pananampalataya. Sa taong nagpipray sa Kanya. Sabi sa 6, hindi nalulugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Hindi daw siya nalulugod sa taong walang pananampalataya. Amen. Kailan abutin mo ang pananampalataya? Yung standard ng Panginoon. Sikapin mo. Mag-pray ka, mag-ayuno ka para maabot mo yung standard niya. I-practice mo ang pananampalataya. I-practice natin. I-exercise natin. Kahit mahirap, sundin mo. I-practice mo. Kahit maliit yan, maging tapat ka. Huwag mo hintayin na maging 1 milyon, 3 milyon, 1 bilyon bago ka maging tapat. Hindi ka na maging tapat doon. Kasi sa maliit pa lang, hindi ka na tapat. Lalo na pag malaki yan, maghihinayang ka. Amin mo ba? Doon pa lang sa 50, maging tapat ka na. Ay 100, maging tapat ka na. Ay 1,000 maging tapat ka. Sa maliit pa lang, umpisahan mo na yung pagtatapat. Kasi pag bilyon na yan, lalo ka maghihinayang. Kasi kung sa maliit, naghihinayang ka, naging madamot ka. Lalo na pa pag malaki yan. Amin mo ba? Doon sa maliit, ipapractice natin. Ako, pag nakatanggap ako ng 20 pesos, hindi ko na pinatagal sa kamay ko, ito kay Lord. Kasi hindi naman talaga akin yun. 50 pesos, nilalagay ko na agad sa, may lagayan kasi ako ng ikapuko at sandong. Practice ko na yun. Spirit yan. Tingnan yung mga bata, pag tumakbo isa, sunod lahat. Espiritu yan eh. Tingnan mo yung mga makasalanan. Yung mga lasinggo, mga adik. Patay na sila. May adik pa rin. May lasinggo pa rin. Bakit? Nasa transfer yan. Kahit patay na yung tao, nasa transfer. Pag madamot ka magulang, mga anak mo madamot din. Pag magnanakaw ka, mga anak mo magnanakaw rin. Kasi nasa transfer yan, kawawa anak mo. Patay ka na, iniwan mo yung espiritu ng kasalanan. Totoo yan. Namamana yan. Yung pag-iimbot, namamana din yan. Ay, huwag kayong mag-imbot. Ibig sabihin ng pag-imbot, yung pag-interesa mo yung bagay na hindi yun.
Dahil pag-aari ng Diyos. Doon pa lang sa maliit, ipapractice natin. At turuan natin yung mga anak natin. Para paglaki nila, hindi sila mahirap turuan. Ikaw din naman magbibinipisyo noon. Ito yung tinuro sa akin ng tatay ko, ng nanay ko, kaya ito yung buhay ko ngayon. Makikita mo maging magaan ang buhay. Pag tinuturuan mo yan, kahit na hindi mo pinapaalam yan, alam yan kasi espiritu yan eh. Spirit yan. Natatransfer sa mga anak natin. Wala na tayo. Ngunit magtataka ka na yung ugali mo, ugali ng anak mo. Yung bisyo mo, bisyo ng anak mo. Bakit? Natatransfer yan. Namamana yan. Amin mo ba? Amen. Totoo yan. Namamana yan. Kaya kawawa mga anak mo. Kaya kailangan dyan repentance. Pagsisisi. Paghingi ng tawad sa Diyos. Minsan may mga tao nakikinig. Nandiyan yung katawan. O hindi sumusunod. Sa inyo na po yan. Kayo na po yung managot sa Panginoon. Kayo na po may pananagutan, wala na pa ako. Bahala nga na ituro ko po sa inyo. Amen. Amen po ba? Kung may pananagutan, hindi ko na pananagutan yun. Ang mahalaga, itinuro ko sa inyo kung ano yung dapat niyong gayahin. Kung ano yung dapat yung sundin. Kaya pag may panampalataya ka, tiyak yun, sigurado yun. Yan ang sabi ng Diyos. Mangyari ang iyong inaasahan. Yung pangako kay Abraham, pangako rin sa lahat ng mananampalataya. Lagi mo lang ikiklaim, Lord, akin na yung kayamanan mo. Akin na yung lakas mo, physical, spiritual. Akin na yung kakayanan mo. Akin na yung pangako mo, Panginoon. Amen. Kasi ang Diyos naman ang sabi naman, hindi naman tayo eh. At saka ang Diyos tapat sa kanyang salita. Amen. Amen po ba? Ang mahalaga doon, naniniwala ka sa salita ng Diyos. Anampalataya ka sa salita ng Diyos. Huwag mong paiksiin ang isip mo. Maabot mo ang panampalataya. Sundan natin ang panampalataya ni Abraham. Basahin mo lagi ang salita ng Diyos. Basahin mo lagi ang Romans chapter 4 verse 16 hanggang pababa. Amen. Challenge yan sa atin. Basahin mo lagi yung mga magandang karakter ng simbahan. Thessalonian, Macedonia, Akaya, Pilipos. Alam mo yung Pilipos, dahil din sa kanilang panampalataya, lagi nilang tinutulungan si Pablo. Kaya yung kayamanang hindi maubos-ubos, nakuha nila yung basbas na yun eh. Philippians chapter 4 verse 19. Minsan, akala natin kawalan yung pagtulong, akala natin kawalan yung pagtulong sa mga lingkod ng Diyos. Hindi natin alam na yung mga lingkod ng Diyos nagpipre sa ating mga kaluluwa, nagpipre sa ating kasaganahan, nagpipre sa ating tagumpay, nagpipre sa ating pamilya. Amin mo ba? Ang dami niya yung pinagpipre sa atin. Ilayo tayo sa gawa ng masama, ingatan tayo ng ating Panginoon. Yung proteksyon ng Diyos sa atin. Amin po ba? Kaya nga, yung hindi ko naabot sa panalangin, mayroong mga leader doon na sila nakakilala sa inyo. Sila naman ang magpipray ngayon sa inyo. Kaya itinuturo ko yan sa kanila. Amen. Amen po ba? Walang makakalagpas dyan pagdating sa panalangin. Pinagpipray ko lagi yung kaligtasan ng kaluluwa nyo.
Pinagpipikulan na lumago ang inyong panampalataya. Sumagana kayo sa panampalataya. Sa lahat ng bagay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kaya nga kayo nandyan kasi tinawag kayo ng pananalangin eh. Amen po ba? At marami pang tatawagin ng Panginoon sa pamagitan ng prayer. Amen. Kahit gaano ang tanggi mo, hindi mo matanggihan ang Lord. Amen po ba? Amen. Kaya mag-pray tayo na mag-pray. Para sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Para matanggap natin yung buhay na walang hanggan. The best yun. Yan isa sa mga pangako ng Panginoon. Hindi masama ang kayamanan. Ang masama yung maging ganid ka sa pera. Ang masama yung maging sakip ka sa pera. Pero kung marami kang natutulungan, magala ka. Kasi marami kang pera. Amin mo ba? Kagalakan yun sa puso. Na marami kang natutulungan. Amen. Yung mga Macedonia, hindi naman mayamang simbahan, pero but yung ganun yung spirit nila. Nagkakaisa sila, magkasama sila, magkatuwang sila. Kaya nakalikom sila ng malaking pinansal para sa pagtulong sa mga nangailangan. Huwag lagi sarili iniisip natin. Huwag kang maging makasarili. Kasi pag ikaw naman datla ng problema, kitang-kita ka. Amin ba ba? Kitang-kita ko sino yung hindi umaambag. Kaya pag may pangailangan yung isang kapatid, ambag-ambagan natin. Yung 20 pesos mo makapuno yon, hindi yan maging 1,000 kung walang 20. Amin ba ba? Hindi yan maging 10,000 kung walang 1,000. Kaya napakahalaga ng ambag mo. Pag may na-announce tayo na dapat tulungan, tumulong kayo. Para pag ikaw naman ang kailangan, tulungan ka rin. Huwag maging mabigat ang pagtulong sa iyo. Kasi tumutulong ka rin. Amin mo ba? Huwag kang maging bingi. Huwag kang maging matigas. Kaya lahat tayo maging giver. Para naman sa iyo yan. Para naman sa akin yan eh. Amen. Amen po ba? Kasi nakikita naman ang Diyos yung ginagawa natin. Salamat sa Panginoon sa magang ito. Basta't ang panampalataya, doon nababasay ang pangako ng Panginoon. Sa may panampalataya. At ang panampalataya, kasiguraduhan na mangyayari ang inaasahan mo. Katiyakan. Amen po ba? Tayo po ilalapit sa Panginoon. Tayo awit sa Panginoon. Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Mabuti ang Diyos! Pakinggan niyo maigi ang salita ng Diyos at unawain at sundin. Kapag hindi niyo pinakinggan, hindi niyo unawayan, hindi niyo sinunod yan. Napakamalas mong tao ka. Bakit? Andiyan na yung salita ng Diyos. Hindi mo pa rin unawa. Hindi mo pa rin pinakinggan. Lagi tayo dapat ready. Nakakasa. Kalabitin na lang. Kasi kung ang espiritu nga, laging nakaredy eh. Laman lang ng mahina eh. Huwag natin sabihin, makalaman tayo.
Ang Espiritu laging nakaredy, nakakasa. Laging ready. Ready to fight. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Sa umaga ito, hindi namin sa panalangin ang kapangyarihan mo. Hinihin namin na idapo mo sa amin ang fire mo. Hinihin namin na ilukob mo sa amin ang Espiritu mo. Hinihin namin na puspusin mo kami ng Espiritu mo. Hinihin namin na puspusin mo kami ng kagalakan mo, Panginoon. Sisigaw kami sa kagalakan. Tatakbo kami sa kagalakan, Panginoon. Hinihin namin ang power ng God. Lahat hinihingi sa Diyos. Humingi ka, binigyan ka ng Diyos. Yan ang garantiya ng Panginoon. Tatukin mo siya at bubuksan ka niya. Hanapin mo siya at matusumpungan mo siya. Kapag tumatanggap ang bawat humingi, at nakakatagpo ang bawat humahanap. At ang kumakatukay pagbubuksan ng Panginoon. Ang sabi pa sa ibang chapter of verse, Matthew 21:22, Marcos 11:24, ano man daw ang hilingin at sa panalangin na may maniwala ka na matatanggap at matatanggap mo ang kahilingan mo. Hilingin natin ang kagalingan sa ating karamdaman. Hilingin natin yung mga himala ng Panginoon. Hilingin natin ang kalayaan. Paglaya sa pagkagapos ng diablo. Paglaya sa pagkagapos ng bisyo. Paglaya sa kahirapan. Paglaya sa pagsisinungaling. Paglaya sa lahat ng gapos ng masama. Hindi ko ang power ng panalangin, power ng worship. Tulad ng panalangin ni Pablo at Silas at pagpupuri sa Panginoon. Acts 16:25-26. Nagkaroon na matinding deliverance, paglaya. Gaano man katibay ang tanikala ng diablo, kaya itong kalasin ng Panginoon. Kaya itong tanggalin ng Panginoon yung mga tanikala ng mga bilanggoy, nagkalasan. Yung mga kandado ng bilangguan, nagkalasan. Sa pamagitan ng panalangin at pagpupuri, nagkaroon ng matinding deliverance, nagkaroon ng revival, nagkaroon ng pagliligtas sa Panginoon. Abutin sila ng Panginoon. Lahat ng tagapanood, tagapakinig, mga kapitbahay natin, abutin sila ng Panginoon.
lumaganap ang preaching na ito sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa impapawid, sa radyo, sa telebisyon. Makilala nila si Kristo Jesus na aming Panginoon. Hindi ko malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa pangangaral kong ito. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay aawit sa Panginoon. Lumindol ang malakas at nabuksan ang mga kandado ng bilangguan. Nabuksan! Nakalas yung tanikala ng mga bilanggo. Acts 16, 25, 26. Naligtas ang bantay pinto. Naligtas ang kanyang buong pamilya. Basta ikaw ay kasama, panatag na. Lord, alisin mo yung mga tanikala sa mata namin, sa puso namin, sa isip namin, sa kamay namin, sa paa namin. Alisin mo yung mga gapos ng Diablo. Alisin mo yung takot. Alisin mo yung pag-alinlangan. Alisin mo yung kawalan ng panampalataya. Alisin mo yung pagtampa sa mga Diyos-Diyosan. Kahit kailan di ka Ang panalangin ay mapisa, makapangyarihan. kaya mo sa bilang Ang pananampalataya, ito yung nagpapakilos sa kapangyarihan ng Diyos. Inibig mo kami, Ang pananampalataya, katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan. Kasiguraduhan na mangyari ang ating mga inaasahan. Umaasa kami sa Diyos na buhay, kahit ako'y sa Diyos na may gawa ng langit at sa lupa, sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Umaasa kami, O Diyos, sa iyong mga pangako sa amin. ikaw lang ang Ang pangako ay para sa mga mananampalataya. higit man ay magdinig. Kahit may Lumapit tayo sa ating Panginoon na mayroong pananampalataya. ikaw Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. kahit kailan Santiago 4:6. ikaw Lukuman kami ng Espiritu ng Diyos. Puspusin kami ng Espiritu ng Diyos. Puspusin kami ng kagalakan ng Espiritu ng Diyos. pag-ibig mo inibig mo kami noon Punuin kami ng Espiritu ng Diyos. kahit kailan Lahat hinihingi sa Diyos. Maging ang Espiritu ng Diyos ay hinihingi sa Diyos. biyaya mo sa akin lagi lahat pag-ibig Maging ang kagalingan hinihingi sa Diyos. Maging ang himala hinihingi sa Diyos. Maging ang buhay na walang hanggan ay hinihingi sa Diyos. Na mayroong pananampalataya. Panginoon Yes! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila sa mo. Ako ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapos. Pumili ka at ika'y bibigyan ng Diyos. Humanap ka at pasusumpungan mo ang Panginoon. Pumato ka at pupuksan ka ng Panginoon. Sapagat tumatanggap at mga tumingin. Kahit kailan Itisal mo sa iyong puso ang hingin ng Panginoon. biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin Itisal natin, tasain natin. inibig Alam mo na bawat salita sa ilipat ng Panginoon. Pumili ka sa Diyos at bibigyan ka ng Diyos. kahit kailan. Bigyan mo sa amin ang ilaan. Ang pag-ibig mo sa amin. Inibig mo kami noon pa man. Alam niyo mga kapatid kay Kristo, isang rebellion na makalapit tayo sa Panginoon. Nais ko kayong paglingkuran. Yung gustong ipanalangin, lumapit sa unahan. Lumapit kayo dito sa unahan. Yung gustong dahil kalaban ng Diyos ang pag-alinlangan. Yes, hallelujah. Isang pribileyo. Kung nais mong kalayaan, humingi ka sa Diyos. Nais mong pagpapala, humingi ka ng pagpapala. Ano mang nais natin, alam niya ng Panginoon. Lord, lukuban sila ng Espiritu mo. Lukuban mo ng Espiritu mo lahat ng mga tungan ng kamay ko. Puspusin mo sila, O Diyos, ng Espiritu mo. Turuan mo kami magpakumbaba. Kahit ako Ano man mga karumihan natin, hingin natin ang tawad sa Diyos. at ikaw ay kasama panahon na Lukuban kami ng Espiritu ng Diyos. Ang kanilang paglapit tanda ng kanilang panampalataya. Bahing paligid man ay magdilim, Jesus. Lukuban kami ng Espiritu mo. Kahit Lukuban kami ng Espiritu mo. suliraning Punuin mo kami ng kagalakan mo. Di ko aawitan, ikaw
Hanggang na paglapit, pandalangan ng pananampalataya. Kahit kailan Lukuban kami ng Espiritu ng Diyos. Puna Pagpatay kami ng Espiritu ng Diyos. Pagpatay kami ng kagalangan. biyaya mo sa amin lagi laan ang pag-ibig mo sa Pagalingin mo yung may mga sakit. inibig mo kami Alam ng Diyos yung ating mga kailangan. Paman. Punuin mo kami ng Espiritu mo. Ikaw lang ang Palagay mo sa puso namin ang malaking pananampalataya. Ikaw Hindi ko kagalingan, Panginoon. Ano pa klase ng karamdaman? Nalain ko Lord ang kagalingan mo. Itagos mo sa utak, sa puso, sa paga, sa kidney, sa batong, sa bituka, sa puto, sa dil, sa balat, at yung kapangyarihan, Panginoon. Hindi ko pagkilos ang Espiritu ng Diyos. may suliratin man ang lagi ko Ituloy mo, Panginoon, ang kagalingan. Ikaw I-touch mo kami. I-help mo kami. kahit kailan I-touch mo sila nun. I-help mo sila nun. di ka mo I-point mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. biyaya mo sa amin lagi laan ang pag-ibig mo Bigyan mo kami ng mahabang buhay. sa mo Hindi mo ang kagalingan. inibig mo Dadalhin mo lang ulo hanggang talampakan ng kagalingan, kalakasan, kalusugan. kahit kailan ikaw mo biyaya mo Salo yung Espiritu ng Diyos. laan ang pag-ibig mo sabi wala ka inibig mo kami noon pa man kahit kailan di ka mo biyaya mo sa amin laging laan ang pag-ibig mo Pagpalain mo sila, Panginoon. Hindi ko na ilukop mo sa langit, Espiritu. inibig mo kami noon Palakasin sila. paman Puspusin mo sila, O Diyos, ang Espiritu. Panginoon nakita naman sa Puspusin mo sila, O Diyos, ang Espiritu. inibig mo kahit ako ay ganito wala Espiritu mo. Palakasin mo sila. walang pinipili ang puso Lukuman sila ng Espiritu mo. Panginoon Ilagay mo sa puso namin. Sino ang napanampalataya mo? Kumain mo yung aming mga kailangan. Mga pangako. kahit ako ay ganito wala katapusan pagmamahal mo Ang kagalingan doon, isip mo rin pagalingin mo yung kanyang ugat. ang puso mo Itat mo mula ulo hanggang sa lampakan. kahit kailan I-heal mo yung kanyang paa, yung kanyang ugat.
Dumaloy Kulang sa buto ang iyong kapangyarihan, Panginoon. biyaya mo sa Ang amin healing, dakilaan. ang miracle, ang kagalingan, Pag-ibig mo ipagkaloob mo, Diyos. sa amin walang hanggan. Arthritis sa kanyang ugat. Inibig Pinapatay kita. mo kami. Sakit ka, karamdaman ka. Pinapatay kita sa ugat at sa tuwing. Paman kahit kailan Ating nakagalingan. Magtiwala tayo sa ating di Panginoon. ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Doon sa mga hindi ko na Kahit lahat na tagapanood, tagapakinig natin, i-receive nyo ang kagalingan. di ka nagkulang. I-receive nyo yung healing. I-receive nyo yung miracle. Sa I-receive nyo yung deliverance. laan ang pag-ibig mo I-receive nyo yung power ng God. kami walang In Jesus' name. In Jesus' name. ibig mo kami Healing, receive. Miracle, receive. Deliverance, receive in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret. Ini po ang power ng Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. I-receive ninyo yung kagalingan. I-receive niyo yung power ng Holy Ghost. Power ng Holy Spirit. I-receive niyo ang kaligtasan ng kaluluwa ng inyong pamilya. I-receive niyo yung mga pagpapala ng Panginoon. I-receive niyo yung kalakasan ng Panginoon. I-receive niyo yung proteksyon ng Panginoon sa buhay niyo, sa pamilya niyo.